Eto na nga yung kadugtong ng flight namin ng mga bata papunta ng UAE. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Bale sa last vlog ko nga nakalipad na yung eroplano at after nga ng isang oras, sinerve na rin yung pagkain namin. At sakto nga kasi medyo nagugutom na din kami at naghahanap na nga ng pagkain itong dalawang bata. Kahit nga kumain kami kanina sa airport, parang natunaw agad kasi sobrang layo ng nilakad namin mga mi mula dun sa restaurant papunta sa boarding gate namin. Kaya ayan, pagsakay pa lang sa eroplano, nanghihingi na nga ng pagkain sila Ate Sam at Basti. Ang pinili ko nga yung chicken na parang lasa siyang afritada or mechado. At for me, masarap naman. Tapos sila Ate Sam at Basti naman ay beef ang sa kanila. Tapos humingilag din ako ng apple juice at water. Actually, pang ilang beses na din namin ito na flight sa Etihad Airways. Kaya kampante ako na magiging smooth lang yung biyahe namin. At nung nakatira pa kasi kami sa Abu Dhabi, pag magbabakasyon kami sa Pinas, matik na sa Etihad lang talaga yung sinasakyan namin palagi. And so far, talagang wala akong masabi sa experience namin kasi lahat good experience, lalo na nung mga baby pa sila Ate Sam at Basti, hindi talaga ako nahirapan sa biyahe namin. Habang kumakain nga yung mga bata, nanonood lang sila ng movie, kaya enjoy na enjoy sila at halos naubos na nga nila yung mga pagkain nila. Tapos mga mi, meron ako nagustuhan na dessert na parang mango graham siya, tapos parang may whipped cream siya sa ibabaw at hindi siya ganun katamis, sakto lang talaga sa panlasa ko at ang sarap niya kaya naubos ko agad yung sa akin. Sakto, ayaw kainin ng mga bata yung sa kanila kaya bahala talaga sila dyan. Talagang ako yung umubos ng dessert nila. And after nga namin kumain, hindi pa nga ako makatulog kasi sobrang busog ko pa kaya nanood muna ako ng mga movies. Tapos naisipan ko nga buksan yung pouch na ibinigay sa amin. So meron siyang laman na hand cream, tapos yung mismong pouch nagiging parang plastic bag siya or tote bag na parang ganon. At dati may mga provided sila na maliit na toothpaste at toothbrush pero ngayon wala na. Pagkatapos nga nakatulog na din ako pero pagising-gising pa rin ako mga mi kasi ang likot ni Basti galaw siya ng galaw. Pilit ko nga siyang pinapatulog dyan kasi naka 4 hours na yung biyahe namin at parang madaling araw na yata yan pero hindi talaga siya makatulog, parang hindi napagod sa maghapon namin. Nakatulog yata siya 3 hours before ng lapag namin sa UAE. Tapos si Ate Sam naman sobrang sarap talaga ng tulog. Nagising na nga lang din ako kasi narinig ko na yung flight attendant na nagsiserve na ng pagkain at tinatanong nga ako kung gusto ko ng bread at syempre no, kahit tulog tayo, gigising tayo para sa pagkain. Sayang din kasi kaya kahit tulog tong dalawang bata, kinuha ko din yung para sa kanila para mamayang paggising nila meron silang kakainin. Bale sa pagkakaalala ko, 2 hours before ng lapag, doon sila nagbigay ng merienda at yung binigay nga nila banana lang ka bread. Masarap naman siya mga mi, hindi ko lang nagustuhan yung texture ng bread. Ay, naging food review bigla. Anyway, pagkatapos kong kumain, nag-retouch na ako sa CR at nag-mouthwash na nga lang din ako kasi wala akong nadalang toothbrush at toothpaste kasi nga expected ko na meron silang provided dun sa pouch. Nag-try din naman akong humingi sa flight attendant pero sa sobrang busy siguro niya, nakalimutan niya na siguro kaya hinayaan ko na lang din. Kaya ayan, nag-retouch na lang ako dyan tapos nag-mouthwash ako. Syempre, kailangan natin mag-mouthwash kasi ayoko naman ding maamoy ni Daddy Bino mamaya yung bibig ko na amoy imbornal. Ayun, 30 minutes before ng lapag, ginising ko na din si Ate Sam at si Basti naman hindi ko siya magising kasi nga halos kakatulog lang niya. Nagrereklamo nga si Ate Sam kasi sumasakit daw yung tenga niya dahil sa pressure kasi pababa na nga yung eroplano. Kaya ang sabi ko sa kanya, ganito na lang yung gawin niya sa ilong niya. So after ng almost 9 hours na biyahe namin, finally nandito na kami sa Abu Dhabi. Nung okay na nga at nag-signal na sila na pwede nang tumayo, ay kinuha ko na yung mga bagahin namin sa cabin. Tapos nakalabas na din kami sa eroplano. At nung nasa loob na kami ng airport, nag-connect nga agad ako sa wifi doon para ma-update ko din si Daddy Bino kasi naghihintay nga siya sa labas. Medyo naging mahaba-haba nga din yung lakaran namin papunta sa immigration at medyo nanibago nga ako kasi hindi to yung airport kung saan kami laging bumababa dati. Ngayon pala, ito na yung airport na bagong gawa before at sobrang laki niya kumpara dun sa dati. Ginagawa na to dati bago kami nag-for good sa Pilipinas at ngayon nga nabuksan na pala at dito na nga ibinababa yung mga international flight. So far, kahit kulang kami sa tulog, masaya naman tong sila Ate Sam at Basti at hindi ko nga sila nakitaan na nagmuryot. Naging smooth nga lang din yung pagdaan namin sa immigration at ang kinuha nga lang sa amin yung passport namin. Tapos wala nang tanong-tanong, tinatakan na agad yung mga passport. Ang pinakagusto ko nga dito, lahat ng information mo nakalagay lang sa isang Emirates ID or yung parang national ID nila na hindi katulad sa atin. Sobrang dami ng ID na kailangan. Merong postal ID,
ID, National ID, UMID, Voters ID at marami pang iba. Anyway, pagkatapos nga namin sa immigration, dumiretso na kami sa pag-claim ng mga baggage at nakita ko nga agad yung mga bagahe namin kaya kinuha ko na din ito agad. Paglabas nga namin ay nakaabang na din si Daddy Bino at sumakay na nga lang din kami ng taxi kasi nag-commute lang si Daddy Bino kanina. Sumakay nga lang daw siya ng bus papunta dito sa airport kasi ayaw niyang mawalan ng parking around dun sa area na tinitirahan niya kasi sobrang hirap daw humanap ng parking sa madaling araw kaya nag-commute na lang siya. At naging mabilis lang din naman daw yung biyahe niya kasi wala na daw masyadong pasahero sa bus kasi madaling araw na yon. Pagdating namin sa building kung saan nakatira si Daddy Bino ngayon ay dinala lang namin yung mga bagahe namin tapos bumaba ulit kami kasi kumain muna kami bago kami matulog dahil gutom na naman daw yung mga bata. Kaya kumain na lang kami dito sa malapit na resto sa bahay at buti na lang ay nakabukas pa. So umorder lang kami ng rice at chicken at ito talaga yung na-miss ko na luto ng fried chicken mga mi tapos may garlic sauce din. Ewan ko may kakaiba kasi sa spices nila mga mi kaya sobrang sarap talaga para sa akin. Yun lang, Momshi. Bye!